namamatay, ganun. Ayun, nabibilao ka na, parang nagkukulang ng gas yung motor mo, pero ang... So yan mga kabisik, so check natin yung primary coil niya kasi ito yung problema niya, okay? So dito lang, gamit ang multimeter tester natin, lagay natin sa block na may stripe na red yung primary niya, lagay natin sa ground tong yung ating isa, check natin yung ating, yan, 1,000 na, diba? Nagbago-bago yan. Nung kanina yan, mga 307, 2016. Nagbago-bago siya. Nung uminot na talaga yung ating motor, ang ating stator, naging 1,000 plus na siya. Hindi na po ganyan yung normal na reading ng ating primary coil sa ohms reading niya. So, ibig sabihin talaga, sira na yung ating primary coil dito sa ating stator. So, siyempre, yung iba, nagbabattery operated sila. Basta okay pa naman itong supply. Yung yellow at saka pink. Supply ng ating charger at maganda pa yung charging system natin, yung regulator, yung battery, pwede naman ay battery operated natin. So tanggalin natin tong ating black na stripe na itong red, black na stripe na red, tama. Putulin natin to, and then kuha tayo dito, ito yung accessories wire, yung black na yan ilagay natin dito, putulin natin to, dito natin nalagay para ito yung maging supply ng ating CDI sa CDI natin na 4-pin CDI. So baguhin natin 4-pin CDI. So ayun, primary coil yung sakit niya. Kaya pag umaga, maganda yung andar niya, na-start siya agad, accelerate mo, okay siya. Pag umiinit na yung makina natin at siyempre yung ating stator, yun na, doon na magpapalya yung ating primary coil. Kaya pabago-bago na yung kanyang reading at siyempre pabago-bago na yung kanyang yung labas ng kuryente niya, mahina na siya. Kaya ayun, nabibilao ka na. Parang nagkukulang ng gas yung motor mo, pero ang problema pala yung kuryente. Nagkukulang yung kuryente niya sa high RPM. Pag i-accelerate natin yung motor natin, ayaw na niya. Okay, dahil nga is problema yung ating primary coil. So, kailangan na siyang palitan. Okay, ganito. Andar siya, pero namamatay, ganun talaga yung problema. Okay, alright.